Confederation of the Philippines o yung ECOP, ito ay sa kadahilanan na muling umuugong ang panawagan ng ating mga empleyado na magkaroon uli ng work from home setup dahil nga dito sa EDSA rebuild na mangyayari ngayong Hunyo. So narito na ang presidente ng ECOP, si Sir Sergio Ortiz Luis Jr. Sir Serge, welcome back to the program. Magandang umaga, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Ramsey, at sa ating mga taga-pakinig. Okay. Sir, ano po reaksyon nyo sa malakas na panawagan ng ating mga empleyado na ibalik ang work from home setup dahil nga dito sa mangyayaring EDSA rebuild this coming June? Well, actually, hindi naman talaga imposible na magkaroon ng arrangement sa work from home dahil dyan sa hindi ko nga lang masyado kabisado yung programa. Alam naman natin, kahit na noong COVID, saka pagka may mga emergency, naglalagay tayo ng ganyan, So, at talaga makakatulong. Kaya lang, siyempre, yung mga empleyado, sino ba naman na ayaw nung nagtatrabaho ko sa bahay na wala nag-ano sa'yo. So, siyempre, mahigit yung panawagan, basta makakita na rason, okay lang yan, pero dapat yan, walang formulang fit-all sa mga kumpanya. So, huwag sana ma-excite masyado naman yung mga policy maker, mga legislation, maglalagay ng, ng regulasyon, Pabayaan natin yung mga kumpanya to determine what is good for them, Dahil iba-iba sitwasyon ng mga kumpanya na no formula can fit everybody. Iba-iba yung lugar, iba-iba sasakyan, iba-iba yung arrangement, at papalit-palit yan. So, huwag sanang magkakamali na gagawa ng schedule na mandatory para sa mga kumpanya dahil yan makaka-disrupt talaga yan. Opo. At sino mga empleyado, siyempre gusto nila yung work from home, sino ba ayaw. Kaya lang, pagka yung mga work from home na yan, ganyan, yan ang mga unang-unang mga tatamaan ng AI. Dahil kung po pwede work from home, yan ang mga trabahong malamang tamaan ng AI natin dahil hindi sila masyado kailangan pumasok. At yan naman kasi, hindi naman kasi applicable lahat sa mga empleyado. Yes. Yung mga office workers normally yan, yung mga backroom workers, call center, saka dito sa area ng mga apektado. Hindi natin alam kung ano yung mga sasakyan ng dadaan, anong oras, baka iba-iba oras ng schedule. So, pabayaan natin na yung mga kumpanya ang mag-determine what is best for them and their employees. Okay. Sino ba naman ang ayaw gusto ma-disrupt yung operation nila, Kaya lang, some people, yung mga policy maker, kumisa, they get carried away. At biglang gagawa ng proposal na mandatory, yan ang nakakasama, kumisa, dahil na-assume nila na everybody, that every company kanya na set up, Iba-iba. Okay. Now, Sir Serge, with regards to this issue, meron ba kayo nakikitang ibang mga, or kung kayo ang tatanungin, meron ba kayong mga suggestions para at least hindi rin ma-disrupt yung takbo ng trabaho? Well, tama naman yung mga kumpanya mag-aayos na scheduling nila, schedule yung mga tao. At papalitan yung mga working time nila, pwede rin some people can prepare some places outside of the affected area. Pwede sila maglagay ng some offices doon. Pwede naman gano'n, kaya lang, hindi rin madali yan dahil it involves kumisan yung mga logistics nila, mga gamit, saka yung mga connection. Tapos gagawin pa yung uneven na naman yung yung mga sasakyan, di ba? Yes. Yan ang mga mahirap sa atin. Ginagamit natin yung mga uneven na yan temporarily
para mabawasan yung sakyan. Pero pagkatapos dyan, katakot-takot na namang bentahan ng kotse at habulan at mga motorsiklo yung mangyayari dyan. Ganyan na nangyayari. Ini-prevent mo for a temporary remedy, even mo, bilihan na naman sakyan. By the time na hindi mo naman ibababa ka agad yun, dumami na naman ang sasakyan. Kaya nga ang motor sales natin in any of the economy, kahit ang kanong kasama o kahit mabuti economy, tuloy-tuloy ang benta ng mga sasakyan natin. Yan ang nakakapulol talaga na ating kalye. Now, Sir Serge, with regards to the effect nito sa mga businesses, itong EDSA rebuild na to, gaano kalaki magiging epekto nito sa mga negosyo natin, sir? Well, as I said, mostly naman backroom yan Hindi naman yung office workers or workers yan Siyempre, mababawasan ang efficiency, mababawasan tataas ang gastos dahil sa mga arrangements. Pero it should not be very much, no? Hindi naman masyadong makaka-adjust naman. Okay. And lastly, Sir Serge, with regards to your fellow employers, ano na po, meron na ho ba tayong mga napag-usapan with the policymakers pagdating dito sa issue ng EDSA rebuild na to? Meron na ho bang mga napag-usapan para at least magtuloy-tuloy ang takbo ng ekonomiya? We all know for a fact traffic is a major factor para malaki ang mabawas sa kita at malaki ang mabawas sa ekonomiya. Ano na ho ba ang inyong napag-usapan with regards this one, sir? So far, wala pa lang tinatawag na meeting. Nakikita lang natin yung mga announcements nila, no? Opo. At sinusundan lang natin yun. Hanggang yun naman yata, flexible pa rin yung mga timetable. So, naghihintay kami. At dati naman, pagka ganyan, tatawag sila siguro ng meeting para mapag-usapan kung anong pwedeng gawin. Okay. So, Sir Serge, mensahe nyo sa ating mga tagapakinig. Well, actually, work from home arrangements certainly will be a good, will contribute para magmuwasan ang traffic at hindi masyado hirap ang empleyado. But wag lang sanang gagawing mandatory ang isang pabayaan ng mga kumpanya mag-diskarte. They should know better what is best for them. Okay. Sir Serge, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at mabuhay ang ECOP. Mabuhay din kayo at ating mga tagapakinig. Ayan po, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, Sir Sergio Ortiz Luis Jr. Hanap buhay muna tayo mga kasama. Oras natin 9:44. Usapang trabaho.